Manalangin po tayo. Mapagmahal at mahabagin naming Amang Diyos sa langit, salamat po sa inyong biyaya at habag sa amin ng mga lumayo sa Diyos at lumakad sa kasalanan. Salamat po sa pagsugo sa tanging anak ng Diyos na si Kristo upang kasanin ang sumpa at katulan na dapat naming tanggapin. Salamat po sa pagdilinis sa aming mga kasalanan magpakailanman sa pamamagitan ng mahalagang dugo ng Panginoon upang hindi na kami mapasailalim sa sumpa at kahatulan. Salamat po sa walang bayad na pagdiligtas sa amin. Pinasasalamatan po namin kayo sa dakilang biyaya na ginawa ninyo kaming mga anak ng Diyos at binigyan kami ng maluwalhating pag-asa na makapasok sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Sa mga oras na ito, kami na mga tinubos ng mahalagang dugo ng Panginoon ay nagkakatipon sa inyong harapan upang magpuri sa inyong biyaya at pag-ibig, mag-aral ng salita, at mag-fellowship sa banal na kapulungan kasama ng Panginoon. Naway pagmasdan po ninyo ang bawat isa sa amin at patatagin ninyo kami sa pamamagitan ng inyong mahabagin at makapangyarihang mga kamay. Lalo pa po ninyo kaming baguhin at gawing ganap upang makapamuhay kami bilang mga anak ng Diyos na hindi kahiya-hiya. Pamahalaan po ninyo kami upang magawa namin ang lahat ng mga bagay ayon sa inyong kalooban at para sa kaluwalhatian ng Diyos. Kung mayroon mang nakatagong kasalanan sa aming puso at buhay na hindi kalugod-lugod sa mga mata ng Diyos, ihayag po ninyo ito sa liwanag ng inyong salita. At kami po ay inyong baguhin, palakasin, at patatagin sa pamamagitan ng inyong salita at biyaya. Nagpapasalamat kami at naniniwala na ang Panginoon ay kumikilos kasama ng mga kapatid sa pananampalataya. Punuin niyo po sila ng salita at kapangyarihan ng Espiritu Santo. Gayon din ang lahat ng iglesia sa buong bansa at ang maraming iglesia sa buong mundo na nagpapanatili ng kanilang pananampalataya at nangangaral ng Ebanghelyo sa may hirap na sitwasyon. Ang mundong ito ay mas nagiging magulo at napupuno ng kasalanan. Ito'y talagang makasalanang mundo kung saan hindi namin nalalaman kung anong mangyayari sa isang araw. Hindi namin kayang mapagtagumpayan ang makasalanang mundo sa pamamagitan ng aming sariling kalakasan. Panginoon, dalangin po namin na hawakan niyo kami sa pamamagitan ng inyong salita at ng kapangyarihan ng Espiritu Santo upang kami makapamuhay ng matuwid at hindi kahiya-hiya bilang mga anak ng Diyos. Pamahalaan niyo po kami sa tamang daan. Idinadalangin din po namin ang mga kapatid naming mahina ang pananampalataya, ang mga may karamdaman, at ang mga dumaraan sa iba't ibang pagsubok. Huwag niyo pong hayaang may sino man sa amin ang matisod o manghina. Panginoon na nagbibigay ng kailangan naming salita sa tamang panahon at nagtuturo sa amin ng daan na dapat naming lakaran, tulungan niyo po kaming mas maunawaan ang salita, biyaya at kalooban ng Diyos na nais ninyong ipahayag sa amin sa oras na ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Mga brothers and sisters, kapag nakakarinig kayo ng awit papuri, ang iniisip niyo lang ba ay kung maganda ang kanilang pagkakaawit o hindi? Hindi po dapat ganyan. Dapat din nating isipin ang mensahe. Ang mga awit papuri na nasa ating hymnal, ito ay nagmula sa mga taong tunay na naipanganak na muli. Ang mga ito ay mga patotoo ng kanilang pananampalataya, mga panalangin at mga tapat na pagpapahayag ng kanilang puso at buhay sa Diyos na isinulat bilang mga tula. At pagkatapos, may ibang tao na naglagay ng himig o musika upang maging mga awit ng papuri. Kaya brothers and sisters, subukan niyong buksan ang inyong hymnal at basahin ang bawat lyrics ng tahimik. Minsan ay mas makapangyarihan pa ito kaysa maraming pag-aaral. Naglalaman ito ng biyaya at pag-ibig ng Diyos, ng pagpapahayag ng pananampalataya, mga panata, mga pahayag tungkol sa Ebanghelyo, at marami pang iba. Ang ating choir ay nagsisikap ng gusto sa kanilang pag-iensayo. At naniniwala ako na sa tuwing sila'y umaawit, ang kanilang mga awitin ay nagdudulot ng malaking biyaya at kagalakan sa ating mga puso.
Buksan po natin ang ating mga Biblia sa unang Pedro chapter 4. Unang Pedro chapter 4 verse 1 at 2. Unang Pedro chapter 4 verse 1 at 2. Unang Pedro chapter 4 verse 1 at 2. Kung paanong si Kristo ay nagdusa sa laman, ay sandatahan din naman ninyo ang inyong sarili ng gayong pag-iisip, sapagkat ang nagdusa sa laman ay tapos na sa kasalanan. Upang hindi na kayo mamuhay sa laman sa inyong nalalaming panahon, sa masasamang pagnanasa ng mga tao, kundi sa kalooban ng Diyos. Patuloy kong ipinapangaral tuwing linggo ang paksa na may pamagat na ang buhay na nananatili sa Panginoon. Ito na po ang ikapitong mensahe tungkol dito. Sinubukan kong mag-isip ng ibang pamagat, pero sa tingin ko ay wala nang mas babagay sa pamagat na ang buhay na nananatili sa Panginoon. Sa John chapter 15 verse 3 to 4, sinasabi, "Kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo." Nang maunawaan natin ang salita, na nilinis na ng Panginoon ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo, na iniligtas niya tayo sa pamamagitan ng kanyang biyaya, nalinis ang ating kaluluwa at tumanggap tayo ng kaligtasan. Ngayon, iniutos ng Panginoon sa mga naligtas na manatili kayo sa akin. Sinabing manatili kasi pwede na ikaw ay hindi manatili. Pwedeng manatili, pwedeng hindi. Ito ay isang pagpili. Kapag ipinanganak ang isang sanggol, siya ay lumalaki sa ilalim ng pag-ibig at pag-aalaga ng kanyang ina at ng buong pamilya. Sa sanggol na yon, hindi mo na kailangang sabihin, huwag mong iiwan ang nanay o tatay mo ha, dahil wala pa naman silang kakayahang lumayo, hindi ba? Kahit na ang ating kaluluwa ay ligtas na, mayroon pa rin tayong laman o katawang makasalanan. Ang ating panloob na pagkatao ay nalulugod sa kautusan ng Diyos. Ngunit gaya ng sinasabi sa Roma chapter 7 verse 23, may ibang kautusan sa aking mga bahagi. Ibig sabihin, may pagnanasa ng laman na nakikipaglaban sa kalooban ng Diyos. Ang laman ay nakikipaglaban sa salita ng Diyos at gustong mamuhay ayon sa sariling kagustuhan. Kaya ang kaisipan ng laman at ang kaisipan ng Espiritu ay naglalaban. Sabi sa Roma chapter 8 verse 7, ang kaisipan ng laman ay pagkapuot laban sa Diyos. At sa Galatia chapter 5 verse 17, sapagkat ang laman ay nagnanasa laban sa Espiritu at ang Espiritu ay laban sa laman, sapagkat ang mga ito ay laban sa isa't isa. Laban sa isa't isa. Dahil dito ang isang taong naligtas ay mayroong dalawang pagkatao na naglalaban sa loob niya. Ang taong naligtas ay may bagong puso. Naunawaan niya ang pag-ibig at biyaya ng Diyos at mayroon siyang pagnanais na mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Ngunit mayroon pa rin siyang dating makasalanang likas, ang pagnanasa ng laman, na ayaw sumunod sa kalooban ng Diyos at gustong mamuhay ayon sa sariling kagustuhan. Kaya patuloy na naglalaban ang laman at ang Espiritu sa loob ng taong naligtas. Patuloy na naglalaban. Kaya sa unang Pedro chapter 2 verse 11 sinasabi, kayo'y umiwas sa mga pagnanasa ng laman na nakikipaglaban sa kaluluwa. Ang espiritu ng isang taong naligtas ay nagnanais na mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Samantalang ang makalamang pagnanasa ay laban dito. Kaya dapat ninyong maunawaan na mayroong espiritual na pagkipaglaban. Kaya sa Roma chapter 8 verse 13, sinabi, sapagkat kung mamuhay kayo ayon sa laman, kayo ay mamamatay. Subalit kung sa pamamagitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman, kayo ay mabubuhay. Nakasulat ito ng detalyado sa Roma chapter 8.
Kaya may dalawang naglalaban. Ang Espiritu ang dapat na manalo. Ang labanan ay hindi dapat patagalin. Dapat nating mabilis na daigin ang laman sa pamamagitan ng salita at kapangyarihan ng Espiritu. Dapat tayong magmadali na daigin ang laman. Dapat tayong mamuhay ayon sa Espiritu. Kaya sa Efeso chapter 5 verse 18, sinasabi, huwag kayong magpakalasing sa alak na ito ay labis na kahalayan, kundi mapuno kayo ng Espiritu. Ang isang taong lasing ay may posibilidad na magsalita at kumilos nang wala sa sariling kagustuhan. Wala na sila sa isip nila. Kapag lasing sila, sila'y nagiging matapang. Kaya sinabing, huwag kayong magpakalasing. Siyempre, hindi lang ito tungkol sa alak. Ang ibang tao ay nahuhumaling sa pera, sa kapangyarihan, at lahat ng uri ng makamundong bagay. Ang kanilang puso ay nabibihag at nawawala sila sa kanilang isip. Kaya nga, mapuno kayo ng Espiritu. Ang mga taong naligtas ay may Espiritu Santo na nananahan sa loob nila. Ang mga taong naligtas ay tumanggap na ng kapatawaran ng kasalanan sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Tinubos na, mayroon ng buhay na walang hanggan. Tinanggap na rin ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ay ang Espiritu ng Panginoon. Bagaman hindi pa ninyo lubos na naunawaan, siya ay nasa inyo. At habang kayo natututo sa salita, naunawaan ninyo na, ang Espiritu Santo pala ay nasa akin. Hindi alam ng isang bata kung mayroon silang puso at ay sa loob ng kanilang katawan, pero ang mga organ na iyon ay nasa loob pa rin nila. Habang lumalaki ang bata at natututo tungkol sa katawan ng tao, naunawaan nila, mayroon pala akong atay, bato, puso at iba pa. Katulad nito, madalas ay hindi natin kaagad lubos na naunawaan ang dakilang biyaya na ibinigay sa atin ng Diyos. Ngunit habang patuloy tayong nag-aaral ng Biblia, unti-unti nating naunawaan na pinatawad na ng Diyos ang lahat ng ating mga kasalanan magpakailanman, na tayo'y naipanganak ng muli, na nangangahulugang tumanggap na tayo ng buhay na walang hanggan. Mayroon pang mga naligtas na hindi alam na mayroon na silang buhay na walang hanggan. Kaya nga sinabi sa 1 John chapter 5 verse 13, ang mga bagay na ito ay sinulat ko sa inyo upang inyong malaman na kayo ay mayroong buhay na walang hanggan sa inyong nananampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. At may iba pa silang natutuklasan. Ang Espiritu Santo pala ay nananahan sa akin. At nagugulat sila. Oo, ang Panginoon ay nasa loob natin. Sinabing sa araw na iyon ay malalaman ninyong ako'y nasa aking Ama at kayo'y nasa akin at ako'y nasa inyo. Anong araw iyon? Yun ang araw ng kaligtasan. Ang ibig sabihin ng nasa ay pakikipag-isa. Kaya sa John chapter 15 verse 4, sinabing manatili kayo sa akin. Ibig sabihin ay patuloy tayong manatili sa pakikipag-isa sa Kanya. Manatili sa Kanyang biyaya, sa Kanyang buhay, sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, sa Kanyang salita, sa Kanyang pamamahala, sa Kanyang proteksyon at paggabay. Ang buong buhay ng isang Kristiyano ay pamumuhay na nananatili kay Kristo. Ang buhay ng isang taong naligtas ay pamumuhay na nananatili sa Panginoon. At ito ang patuloy nating pinag-aaralan mula sa salita ng Diyos sa iba't ibang aspeto. Ngayon, magpatuloy tayo sa unang Pedro, chapter 4, verse 1. Sinabi, kung paanong si Kristo ay nagdusa sa laman, ay sandatahan din naman ninyo ang inyong sarili ng gayong pag-iisip, sapagkat ang nagdusa sa laman ay tapos na sa kasalanan. Upang tayo iligtas, ang Panginoon na isang banal, nakapantay ng Diyos na lumikha ng langit at lupa, ay pumarito sa sanlibutan at nagbihis ng katawang tao. Si Jesus ay hindi lamang tao, siya'y kapantay ng Diyos. Siya'y Diyos. Sa Filipos chapter 2 verse 6, sinabi na siya, bagamat nasa anyo ng Diyos, ibig sabihin ay kapantay niya ang Diyos. At sa verse 6 at 7, ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos, kundi hinaburan niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao.
Si Jesus ay ang Diyos na dumating bilang tao. Hindi si Jesus ipinanganak sa palasyo o sa mayamang pamilya. Siya'y isinilang sa isang sabsaban. Isinilang bilang anak ng mahirap na karpentero. Walang lugar upang maipanganak siya, kaya siya ipinanganak sa isang sabsaban. Ang sabsaban ay isang lalagyan ng pagkain para sa hayop, tulad ng pinaglalagyan ng damo na kinakain ng mga kabayo. Dito inilagay si Jesus. Sa loob ng 30 taon, siya'y lumaki bilang isang anak ng mahirap na karpentero. Sino makapagsasabi tungkol sa kanya na ito isang anak ng Diyos? Sino ang mag-iisip na siya ang tagapaglikhang Diyos? Siya'y pumarito bilang isang tao. Siya'y ipinanganak sa matinding kahirapan. Sa loob ng 30 taon, nabuhay siya sa piling ng isang pamilya na gaya natin. Hindi man sila magkaugnay sa laman, pinarangalan niya at pinaglingkuran ng may buong paggalang at pagmamahal sina Jose at Maria. Sa edad na 30, siya'y umalis sa kanilang tahanan. At sinimulan niya ang kanyang pampublikong ministeryo. Mula nang siya'y bautismuhan ni Juan na tagapagbautismo sa ilog ng Jordan, siya ay namuhay ng 3.5 taon sa kanyang ministeryo nang walang permanenteng tahanan. Siya'y palipat-lipat. Si Jesus ay walang tahanan. Sa Mateo chapter 8 verse 20, sinabi niya, may mga lungga ang mga asong gubat at ang mga ibon sa impapawid ay may pugat, ngunit ang anak ng tao ay walang mapagpahingahan ng kanyang ulo. Wala siyang mapagtuluyan. Tuwing umaga, ipinapangaral niya ang salita ng Diyos sa templo at sa mga pampublikong luwasan sa Jerusalem. Sa gabi naman, pumupunta siya sa bundok ng mga olibo sa labas ng Jerusalem. Nakapunta na ako ng 3 beses sa Jerusalem at bumibisita ako palagi sa bundok ng mga olibo. Marami doong mga puno ng olibo. At doon siya natutulog kasama ng mga alagad at nakikipag-fellowship sa kanila. At kung minsan ay natutulog siya sa ilalim ng malamig na hamog. Ito hindi lamang sa bundok ng mga olibo, kundi siya ay naglalakbay sa iba't ibang lugar na nabubuhay ng may kahirapan. Bagaman siya ay walang kasalanan, itinuring siya na pinakamakasalanan. Siya ay tinakwil, hinatulang mamatay, at hinagupit ng latigong Romano na nakalaan lamang para sa mga nahatulang kriminal. At pinilit niyang pasanin ang krus patungo na sa lugar na sa kanya'y pagpapakuan. Doon siya ipinako at ibinitin sa loob ng 6 na oras. Tiniis niya ang sakit at kahihiyan hanggang sa siya ay namatay. Ang lahat ng ito ay upang mailigtas tayo. Dumanak ang kanyang mahalagang dugo para sa walang hanggang kabayaran sa lahat ng ating mga kasalanan. At sa 3 araw, siya'y nabuhay na muli. Si Jesus ay ang Kristong isinugo ng Diyos. Sa Hebreo, tinatawag siyang Mesiyas at sa Griego naman ay Kristos, na sa Tagalog nito ay tagapagligtas. Pagkatapos niyang mabuhay na muli, hindi siya naglaho na parang usok. Siya ay nagpakita sa loob ng 40 araw. Ang nabuhay niyang katawan ay espiritual. Maaari siyang mawala at magpakita. Sa loob ng 40 araw ay nagpakita siya at nakipag-usap sa mga alagad. Ipinahayag niya na siya ang Kristo sa harapan ng maraming mga saksi. Siya ay umakyat sa langit nang siya ay nasa bundok ng mga olibo. Sinabi rin niya na ang Ebanghelyo ay ipapangaral mula sa Jerusalem hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa, at siya ay itinaas sa langit sa paningin ng marami. Kahit na nawala na siya sa mga ulap, ang mga tao ay hindi kaagad umalis at patuloy silang nakatingala sa langit. Kaya sa mga Gawa, chapter 1, verse 11,
may dalawang anghel ang nagpakita at nagsabi, "Kayo mga lalaking taga-Galilea, bakit kayo nakatayong tumitingin sa langit? Itong si Jesus na dinala sa langit mula sa inyo ay darating rin ng gaya ng inyong nakitang pagpunta niya sa langit. Siya'y nangakong muling darating kapag ang ebanghelyo ay naipangaral na sa buong mundo." Sa unang pagdating ni Jesus, siya ay pumarito upang iligtas ang mga makasalanan, upang mamatay at maging kabayaran sa ating mga kasalanan. Sa kanyang ikalawang pagdating, kukunin niya ang mga naligtas papunta sa kanyang kaharian. Mayroong isang himna na nagsasabi, ang ating Panginoon na minsang itinakwil at tinalikuran ng sanlibutan ay babalik na taglay ang dakilang kaluwalhatian at karangalan. Ang Diyos na itinakwil ng mundong ito ay muling babalik na may kapangyarihan at kadakilaan. Siya'y darating bilang hukom at bilang Diyos ng kaluwalhatian. Ngayon, tayo naniniwala sa katotohanan ito, na si Kristo, na si Jesus ay ang Kristong nagligtas sa atin, ang tumubos sa atin. Kapag siya'y bumalik, siya'y magpapakita bilang hari ng mga hari, Diyos na maluwalhati. Sa atin na mga naligtas, kinikilala natin ang kamanghamanghang biyaya ng Diyos, na isinugo niya ang kanyang tanging anak sa mundo upang mamatay doon sa krus. Siya'y namatay sa krus para sa ating kaligtasan. At sa pamamagitan ng biyayang ito, tayo'y naligtas. Ngayon, paano nga ba dapat mabuhay ang mga taong naligtas? Simple lang sana kung pagkatapos maligtas ay dadalhin na kagad tayo sa langit. Ngunit nabubuhay pa rin tayo sa mundo. At mayroon tayong layunin sa buhay na ito. Ibang-iba tayo sa mga tao sa mundong ito. Oo, pareho lang tayong mga tao. Pero tayo ay tumanggap ng buhay na walang hanggan. At mayroon tayong pag-asa sa langit. Ang Diyos ang ating Ama. At ang layunin natin sa buhay ay iba. Kaya iba na rin dapat ang paraan ng ating pamumuhay. Dapat ay may pagkakaiba tayo. Kaya ipinaliwanag niya kung paano dapat mabuhay ang mga Kristiyano pagkatapos maligtas. Kung ikaw ay ligtas, kailangan mong mabuhay ng ganito. Ang pananampalataya kay Jesus ay hindi kagaya ng paniniwala ng mga relihiyon dito sa mundo. Naniniwala tayo na ang Diyos na lumikha ng langit, ay naging ating Ama, na may walang hanggang buhay at maluwalhating pag-asa. At ang banal na Espiritu ay dumating sa mga taong naligtas. Ang Espiritu Santo ay tinatawag ding Espiritu ng Diyos at Espiritu ni Kristo. Pareho lang ang kahulugan nito. Gaya na mababasa natin sa Roma chapter 8. Ngayon, sa binasa nating talata, nakasulat, kung paanong si Kristo ay nagdusa sa laman. Ang Panginoon ay pumarito sa mundo at nagdusa. Siya ay hinamak, pinag-uusig ng mga Hudyo, siya ay hinatulang mamatay, bagaman wala siyang kasalanan. Siya ay hinampas ng mga pamalo. Pinasan niya ang krus, patungo sa lugar na sa kanya ay pagpapakuan, at doon siya ipinako sa krus. Sa loob ng 6 na oras, tiniis ni Jesus ang hindi mailarawang sakit. Nagdanas siya ng matinding paghihirap. Sa unang Pedro chapter 4 verse 1, sandatahan din naman ninyo ang inyong sarili ng gayong pag-iisip. Ang Panginoon ay nagdusa upang iligtas tayo. Kaya tayo naman ay dapat handang magdusa para sa Panginoon. Sapagkat bilang mga Kristiyano, may tungkulin tayong dapat gampanan. Ito ay ang sumunod sa yapak ng Panginoon. Ang lumakad sa landas na kanyang dinaanan. Kaya sinasabi sa Filipos chapter 1 verse 29, sapagkat sa inyo'y ipinagkaloob alang-alang kay Kristo, hindi lamang ang manampalataya sa Kanya, hindi lamang ang sumampalataya at maligtas, kundi ang magtiis din naman alang-alang sa Kanya. Sinabi na hindi lang tayo dapat sumampalataya sa biyaya at maligtas, kundi dapat ding magdusa sa Panginoon.
Ngayon, bilang Kristiyano, tayo mga naligtas ay nakakaranas ng mga paghihirap kapag sinusubukan nating mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos sa masamang mundo na ito. Sa John chapter 15 verse 19, ngunit dahil kayo hindi taga-sanlibutan, kundi kayo pinili ko mula sa sanlibutan, kaya napupuot sa inyo ang sanlibutan. Kinapupuotan tayo ng sanlibutan dahil hindi tayo kabilang dito. Hindi tayo katulad ng sanlibutan. Ipinapangaral din natin ang Ebanghelyo ng Panginoon. Subalit, ayaw nila sa Ebanghelyo at tinatanggihan nila ito. Sa John chapter 5 verse 19, 1 John, tayo ay sa Diyos at ang buong sanlibutan ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng masama. Ang buong sanlibutan ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng masama, ng dyablo. Ngunit tayo ay kabilang sa Diyos. Ang dyablo ay laban sa Diyos. Dahil dito, inuusig niya ang mga anak ng Diyos. Kapag sinisikap nating mamuhay ayon sa kalooban ng Panginoon, sabi sa 2 Timoteo chapter 3 verse 12, tunay na ang lahat ng ibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo Jesus ay daranas ng pag-uusig. Kapag ipinapangaral natin ang Ebanghelyo, humaharap tayo sa mga pag-uusig. Ngayon, ang ating iglesia ay matatag na, kaya nakakapangaral na tayo ng maayos. Ngunit noong una, nang ako'y maligtas, Biblia lamang sa aking kamay ang aking dala. Hindi ko na maalala kung saan ako natutulog o ano ang kinakain ko. Maraming panahon na ako'y nagugutom at umiiyak. Ngunit habang ako'y nangangaral ng Ebanghelyo, patuloy namang may mga taong naliligtas. At sino ang lalong nagalit at umusig sa akin? Mga Kristiyano rin mismo ang siyang umusig sa akin. Si Martin Luther na dating pari ng simbahang Katolika. Siya ay nakatanggap ng kaligtasan nang mabasa niya ang talata sa Roma chapter 1 verse 17 na nagsasabing, ang taong matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Naligtas siya sa verse na ito. Doon niya naunawaan na ang tao ay tinuturing na ganap sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. Nang siya ay naligtas, naunawaan niya na mali ang ginagawa ng simbahang Katoliko. Noon kasi ang buong mundo ay halos nasa ilalim ng kapangyarihan ng Katolisismo. Ang Santo Papa ay mas makapangyarihan kaysa emperador ng Roma. Kaya niyang magluklok o magpatalsik ng emperador. Napakalakas ng kapangyarihan niya. Ngunit si Luther ay tumindig laban sa Santo Papa at sa simbahang Katoliko at itinuro niya ang mga maling ginagawa nila. Dahil dito, siya ay itinaliwalag at pinatalsik bilang pari. Ngunit ang ginawa ni Luther ay kinuha niya ang dokumento ng pagpapatalsik at iba pang mga papeles ng simbahang Katoliko at sinunog niya ito sa harap ng maraming tao sa gitna ng plaza. Sa paggawa nito, para bang nagdeklara siya ng giyera laban sa makapangyarihang simbahang Katoliko. Mag-isa lang siya. Kaya niyo bang isipin kung gaano katindig yung ginawa niya? May isang aklat na isinulat tungkol dito sa wikang Ingles na ang pamagat ay Here I Stand. Nabasa ko rin yon nung ako'y nag-aaral pa sa seminaryo bago ako naligtas. Si Pastor Wu Song-un na kasalukuyang nasa Germany ay isinalin ang aklat na ito na Here I Stand sa ating sariling wika. May nakalimbag na itong aklat, kaya maaari na ninyong hanapin at basahin. Ipinapakita sa aklat kung gaano katapang na lumaban si Luther laban sa simbahang Katoliko. Kahit halos hatulan na siya ng kamatayan, hindi siya sumuko at patuloy siyang lumaban hanggang sa katapusan. Patuloy siyang lumaban hanggang sa huli at iningatan siya ng Diyos. Noong nililitis siya, sabi nila, Martin Luther, bawiin mo ang lahat ng sinabi at isinulat mo. Nang panahong iyon ay umuunlad pa lamang ang printing technology. Dahil walang sariling Biblia ang mga tao, ang sinusunod lang nila ay ang sinasabi ng simbahang Katoliko. At kapag may tumatanggi, tinatawag silang mga erehe at sinisiyasat upang patayin. Alam niyo ba kung gaano karami ang pinatay ng simbahang Katoliko? Sinusunog nila ng buhay ang mga tao sa harap ng madla. Kaya ipinatawag nila si Luther upang litisin sa lugar na tinatawag na Diet of Worms.
Pinigilan siya ng kanyang mga kaibigan na huwag pumunta. Sabi nila, mamamatay ka kapag pumunta ka. At sinabi ni Luther, kahit na ang aking mga kaaway ay kasing dami ng mga tisa sa bubong ng bulwagan, pupunta pa rin ako kasama ng Panginoon. Siya'y matapang na pumunta para harapin ang paglilitis. Hindi dumating ang Santo Papa, sa halip, isang kardinal ang naglitis kay Luther. Maraming kardinal ang tumayo laban kay Luther at sinabi, Martin Luther, bawiin mo lahat ng iyong sinabi at isinulat. At sinabi ni Luther, hindi ko babawiin kahit isang salitang binigkas o isinulat ko hanggang sa ito'y mapatunayang mali ng kasulatan. At siya'y nanalangin, narito ako Diyos, iligtas mo ako. Ganito yung ginawa niya. Pinalaya siya ng kardinal na sinasabi, umalis ka sa Germany sa mga susunod na araw. At sinabi nilang sino mang pumatay kay Luther ay hindi parurusahan sa krimen ng pagpatay. Kaya nasa matinding panganib si Luther. Sa kanyang pag-uwi, bigla siyang nawala. Inakala ng mga tao, marahil si Luther ay namatay na nang walang nakakaalam. Subalit, hindi siya patay. Mayroong mga maharlikang Panginoon na nagmamay-ari ng maraming lupain. Mayroon silang sariling hukbo at mga kawal. Binantayan nila ang daan ni Luther at kinuha siya. Siya'y tinangay. Itong Panginoon na ito ay nakatira sa magarang bahay. At sa loob nito ay may kulungan. Dito nila ikinulong si Luther. Hindi bilang bilanggo, kundi upang siya'y protektahan at ingatan. Pumunta ako doon sa kulungan sa Germany. Doon ni Luther isinalin ang Biblia sa wikang Aleman. Naroon pa rin ang mesa kung saan niya isinalin ang Biblia. Kaya doon niya isinalin ang Biblia sa wikang Aleman. Nandun pa rin yung mesa. Ang dahilan kung bakit ko ito ibinahagi ay dahil nang si Luther ay maligtas at nagpasimulang ipangaral ang Ebanghelyo, ang buong mundo ay nasa ilalim ng simbahang Katoliko. At may mga nagsumikap na patayin siya. Ngunit iningatan siya ng Diyos hanggang sa wakas. Hindi ko maihahambing ang sarili ko kay Luther. Nakaranas ako ng di mabilang na puot at pag-uusig habang nangangaral. Marahil ay may mga tao rin na gusto akong patayin, subalit iningatan ako ng Diyos hanggang sa ngayon. Ngayon, dahil marami ng mga taong naligtas, wala na tayong gaanong panganib na gaya noon. Pero noong mga panahon, nakakaunti pa lamang ang naliligtas sa pamamagitan ng aking pangangaral, may mga tao na gusto akong tuluyang alisin. Sino sila? Mga Kristiyano rin mula sa iba't ibang denominasyon. Ngunit iningatan ako ng Diyos, yun ay tunay na isang himala. Kahit na hindi ito mangyari sa bawat isa sa atin, huwag nating kalilimutan na kapag ang isang Kristiyano ay namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos at nangangaral ng Ebanghelyo, tiyak na makakaranas siya ng mga pag-uusig. May mga kahirapan sa buhay. Maraming uri ng pagsubok. Ang Panginoon ay nagdusa upang iligtas tayo. Subalit, may mga pagdurusa na kailangan nating pagtiisan para mapanatili ang ating pananampalataya, para makapumuhay tayo bilang Kristiyano, at para maipangaral ang Ebanghelyo. Ipinapahintulot ng Diyos ang mga pagdurusa. Sa unang Pedro, chapter 4, verse 1, kung paanong si Kristo ay nagdusa sa laman. Nalalaman niyo ba kung anong pagdurusa ito? Ito ang pagdurusang tiniis ni Kristo. Sandatahan din naman ninyo ang inyong sarili ng gayong pag-iisip. Gayong pag-iisip. Ang Panginoon ay nagdusa upang iligtas tayo. At tayo na may isang puso ay namumuhay ayon sa kalooban niya upang ipangaral ang Ebanghelyo.
Sandatahan din naman ninyo ang inyong sarili ng gayong pag-iisip. Ano ba ang sandata? Noon ang mga mandirigma ay nagsusuot ng mga baluti kapag nakikipagdigma. Lumalabas sila na may suot na matitibay na baluti bilang panangga sa mga palaso at espada. Kaya nang sinabi na sandatahan din naman ninyo ang inyong sarili ng gayong pag-iisip, ibig sabihin nito ay ito, pakikibakan natin sa masamang mundong ito. Ang isipan na handang magdusa ay siyang nagiging ating baluti. Sandatahan din naman ninyo ang inyong sarili ng gayong pag-iisip, sapagkat ang nagdusa sa laman ay tapos na sa kasalanan. Anong ibig sabihin ng ang nagdusa sa laman ay tapos na sa kasalanan? Mga brothers and sisters, talaga bang nagdurusa kayo alang-alang sa Panginoon para mapanatili ang inyong pananampalataya? Para mabuhay kayo ayon sa kanyang kalooban? At para maipangaral ang Ebanghelyo? Masasabi mo ba na ikaw ay isa sa ganoong mga tao? Ang sabi ng kasulatan ay, magkaroon kayo ng gayong pag-iisip. Ng gayong pag-iisip. Sandatahan din naman ninyo ang inyong sarili ng gayong pag-iisip. Sapagkat ang nagdusa sa laman, ibig sabihin nagdusa sa laman para sa Panginoon, ay tapos na sa kasalanan. Ibig sabihin ng taong iyon ay wala ng panahon para magkasala. Wala ng oras para sa kasalanan. Alam niyo ba kung sino ang nagkakasala? Yung mga taong walang ginagawa. Kapag nagpapagal tayo para sa Panginoon at nagsusumikap ng husto at nananalangin araw at gabi at nangangaral ng Ebanghelyo, may oras pa ba para magkasala? Ang bisikleta ay kailangang patuloy na gumalaw. Pag tumigil ito, babagsak ito. Ganoon din ang mga Kristiyano. Kailangan nating panatilihin ang salita. Sundin ito at mamuhay ng naayon sa kalooban ng Diyos at ipangaral ang Ebanghelyo. Napakarami nating dapat gawin. Hindi ito madali. May mga paghihirap. May mga pag-uusik. Subalit siyang nagdurusa para sa Panginoon ay tulad ng taong nakasuot ng baluti. Hindi kailanman tatago sa kanyang puso ang mga palasok ng kaaway. Sapagkat ang nagdusa sa laman ay tapos na sa kasalanan. Ibig sabihin, hindi na siya patuloy na nagkakasala. Ang paraan upang tayo'y huwag magkasala ay ang mamuhay ayon sa kalooban ng Panginoon. Kaya sa ating mga bakanting oras, dapat ba natin itong gamitin para makisama sa mga taong makamundo, makipagkita sa mga kaibigang hindi mananampalataya, at makipag-usap tungkol sa mga walang kabuluhang bagay sa inuman at kalayawan? Pwede ba natin gawin ang mga bagay na ito at kasabay nito ipupunta sa fellowship ng mga ligtas na mananampalataya? Kaya mo bang pagsabayin? Hindi pwede. Kailangan nating putulin ng isa. Kung hindi natin ito gagawin, hindi tayo makakapamuhay ng tunay sa ating buhay pananampalataya. Ang nagdusa sa laman ay tapos na sa kasalanan. Ang buhay pananampalataya ay hindi madali o maginhawa. Dapat nating maunawaan na may kasama itong mga pagdurusa. Tapos na sa kasalanan. Ibig sabihin ay wala ng oras para sa kasalanan. Posible tayong mamuhay nang hindi nagkakasala. Sa unang Pedro chapter 4 verse 2, upang hindi na kayo mamuhay sa laman sa inyong nalalabing panahon sa masasamang pagnanasa ng mga tao, kundi sa kalooban ng Diyos. Ang taong namumuhay ayon sa kalooban ng Panginoon ay wala ng oras para magkasala. Ngayon, isipin ninyong ang mga taong ligtas ay nakakatipon tuwing Sunday at Wednesday, umaawit ng himno, nananalangin at nagkikipag-fellowship sa mga brothers and sisters. Pero sa ibang araw o oras ay nakikipagkita siya sa mga dating kaibigan sa sanlibutan, nakikipag-inuman at nakikipagtawanan sa mga walang kabuluhang bagay at mga walang saysay na kwentuhan. May gumagawa ba ng ganito? Hindi ito po pwede. Sa unang Korinto chapter 15 verse 33, ang masasamang kasamahan ay sumisira ng magagandang ugali. Ipinapaalala ng Biblia na lumayo tayo sa masasamang kasamaan sapagkat sila'y sumisira sa ating magagandang ugali. Bakit?
dahil nagagaya natin ang kilos nila. May oras pa ba talaga tayo para diyan? Sinasabi sa unang Pedro 4 verse 2, upang hindi na kayo mamuhay sa laman sa inyong nalalabing panahon sa masasamang pagnanasa ng mga tao, kundi sa kalooban ng Diyos. Ibig sabihin ay mamuhay tayo na hindi na ayon sa mga pagnanasa ng laman, kundi ayon na sa kalooban ng Diyos. Ang natitirang panahon ng ating buhay sa laman ay dapat nating gugulin para lamang sa kalooban ng Diyos. Mula sa sandaling tayo naligtas hanggang sa tayo ay humarap sa Panginoon, hindi natin alam kung gaano pa katagal ang natitira nating panahon sa ating laman. Ngunit tiyak na hindi na ito matagal. Sinasabi sa awit 116 verse 12, ano ang aking isusukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? Ang taong tumanggap ng kaligtasan, lagi nag-iisip kung ano ang isusukli sa Panginoon. Ngunit tayo'y mahina at walang kakayahang suklian ng kanyang dakilang biyaya. Ang oras na ibinigay sa atin upang suklian ng biyaya ng Panginoon ay maiksi lamang. Isipin natin ito. Ang bugtong na anak ng Diyos ay namatay sa krus upang iligtas ang makasalanang tulad ko. Kahit na mamatay ako ng 100 beses, hindi ko pa rin ganap na masusuklian ang biyaya ng Diyos. Hindi ko ito kayang bayaran. Ngunit kahit na hindi ako mamatay ng 100 beses, hindi ba dapat lang na mabuhay man lamang ako para sa Panginoon sa aking buhay? Ano sa palagay niyo? Tuwing naririnig ito ng mga kapatiran, madalas nilang sinasabi, sabi nila, narinig ko na yan. Siyempre, alam na namin yan. Pero kung talagang alam mo na ito, anong ginagawa mo? Nabubuhay ka ba talaga para suklian ang Diyos? O baka nakikipagsabayan ka pa rin sa mga kalayawan ng sanlibutan? Ibinigay ng Panginoon ang kanyang buhay para iligtas tayo, at ang mga apostol ay namatay upang ipangaral ang Ebanghelyo. Tayo din naman ay dapat maging handang mamatay, alang-alang sa Ebanghelyo, at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Mali ba ito? Siyempre hindi, dapat lang ito. Sapagkat nakasulat, ang nagdusa sa laman ay tapos na sa kasalanan. Ibig sabihin, tapos na siya sa paggawa ng kasalanan. Wala na siyang oras para magkasala. Hindi na siya nabubuhay ayon sa pagnanasa ng laman, kundi ayon na sa kalooban ng Diyos. Upang ang natitirang panahon ng kanyang buhay sa laman ay magamit sa pagsunod sa Diyos. Ang natitirang panahon ng ating buhay sa katawang ito ay hindi na mahaba. Kung titingnan natin ang mga nangyayari ngayon sa mundo, anong ating makikita? Ang mga bagay na nakasulat sa Biblia tungkol sa mga huling araw ay nangyayari na sa panahon natin. Ngayon mismo, hindi na karaniwan ang mga nangyayari. Malinaw na kakaiba na ang takbo ng panahon. Ang mga makapangyarihang bansa ay tila mga mababangis na hayop na nag-aalitan. Bawat isa ay may kanya-kanyang nuclear weapon. Ang Hamas terrorist sa Gaza Strip, sila'y umatake sa Israel noong October 7, 2023 at higit 1,200 na Israelita ang namatay. Magmula noon, gumanti naman ang Israel at walang tigil na binomba ang Gaza Strip. Ayon sa ulat, humigit kumulang 70,000 tao na ang namatay dahil sa digmaang iyon. Ngayon ay pansamantala sila nagkasundo para sa isang ceasefire at taus-puso akong nananalangin na ito'y matapos na sa lalong madaling panahon. Higit 70,000 na ang mga namatay na tao. 2 taon na rin ang lumipas mula nang magsimula ang digmaan. Darating ang panahon kapag sinalakay ng Russia ang Israel, tutulong ang Amerika at ang kapangyarihan ng Russia na binanggit sa Ezekiel chapter 38 ay lulusob laban sa Israel. Doon magsisimula ang huling digmaan. Ito'y magiging nuclear war. Hindi ito digmaan na mayroong panalo o talo. Ito ay digmaan kung saan hahatulan ng Diyos ang mundo. Ngayon pa lamang ay malinaw na nating nakikita ang mga palatandaang ito sa ating mga mata. Mula ngayon, patuloy na titindi ang kaguluhan sa politika at ekonomiya. At kapag dumating na ang ganap na kaguluhan at sakuna, nilitaw ang isang tao na tulad ng bulalakaw, biglaan, na magpapahayag na kaya niyang lutasin ang lahat ng problemang ito.
Magugulat ang buong mundo. Sasabihin nila, wow, ang taong ito ang magdadala ng kapayapaan sa mundo at magbibigay ng solusyon sa lahat ng problema. At ang taong iyon ay ang Antikristo. Magpapakita ang Antikristo sa panahon ng matinding kaguluhan. Pagkatapos ng World War I, ang Germany ay dumanas ng matinding kaguluhan sa politika at ekonomiya. Hindi ba't biglang lumitaw si Hitler na parang bulalakaw, na tila isang tagapagligtas? Akala ng mga tao ay masasagot ni Hitler ang lahat ng kanilang problema. Kaya ang buong bansa ay nagdiwang, Heil Hitler! Ngunit dahil mismo kay Hitler, nawasak ang Germany. Ngayon, ang mga darating na pangyayari ay hindi lamang tungkol sa isang bansa sapagkat ang mga tanda ng isang pandaigdigang kaguluhan ay unti-unti nang lumilitaw. Nakikita na natin ito sa panahon natin ngayon. Ayon sa isinulat ng mga siyentipiko, kapag sumiklab ang digmaang nuklear, kahit na saan mang lugar, ito ay magdudulot ng sunod-sunod na pagsabog. Sa ngayon, may 9 na bansa na may hawak ng sandatang nuklear, kasama na ang North Korea. Kapag sumabog ang mga sandatang nuklear na yon, sa loob lamang ng 30 minuto, magwawakas ang mundong ito. 30 minutes lang. Sinasabi nila na ang sanlibutan ngayon ay mayroon ng sapat na nuclear weapon upang sunugin ang mundo ng higit 100 times. Anong masasabi niyo tungkol dito? Isipin ninyo. Madalas sinasabi ng mga tao, hindi naman siguro, wag naman sana. Ngunit, ang hindi naman siguro ay hindi magtatagal. Sa huli, hahatulan ng Diyos ang mundo. Mangyayari lamang yon kapag ipinahintulot na ng Diyos. Tiyak na tayo ay nabubuhay na sa mga huling araw. Mga kapatid, kamangha-mangha na tayo ay naligtas sa mga huling araw. Hindi ito isang karaniwang bagay. Ito ay isang dakilang biyaya ng Diyos. Kaya ngayon kailangan nating mamuhay bilang mga taong naligtas. Gaya ng sinasabi sa Biblia, upang hindi na kayo mamuhay sa laman sa inyong nalalabing panahon sa masasamang pagnanasa ng mga tao, kundi sa kalooban ng Diyos. Mula nang tayo ay maligtas, ang layunin sa natitira nating buhay sa katawang ito ay gawin ang mga bagay na kalugod-lugod sa Diyos at sundin ang kanyang kalooban. Tingnan natin sa Santiago chapter 4 verse 5. Santiago chapter 4 verse 5. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. Sa halip ay dapat ninyong sabihin, kung loloobin ng Panginoon, kami ay magbuhay at gagawin namin ito o iyon. Subalit ngayon ay nagmamalaki kayo sa inyong kayabangan. Ang lahat ng gayong pagmamalaki ay masama. Sa halip ay dapat ninyong sabihin kung loloobin ng Panginoon. Bilang mga Kristiyano, nabubuhay tayo kung ito ang kalooban ng Panginoon. At tayo ay namamatay kung ito ang kalooban ng Panginoon. Kung ito ang kalooban ng Diyos, gagawin natin ito o iyon. Ngunit kung hindi ito ang ayon sa kanyang kalooban, kahit na gusto pa natin gawin, hindi natin dapat gawin. Kung loloobin ng Panginoon, kami ay mabubuhay at gagawin namin ito o iyon. Kung kalooban ng Panginoon na tayo mamatay, dapat handa tayong mamatay. Ano ang panalangin inialay ni Jesus nung gabi bago siya ipinako sa krus? Ama ko, kung maaari, lumampas sana sa akin ang kopang ito. Sa harapan ni Jesus ay ang krus. Ang kopa ng pagdurusa at kalungkutan. Ito ang pinakamatinding kahihiyan at pinakamasakit na pagdurusa na maaaring maranasan ng tao. Gayunpaman, tiniis ito ng Panginoong Jesus sa parehong katawan ng tao na mayroon tayo. Si Jesus ay nasa anyo ng tao. May ilan na nagsasabi na dahil siya ang anak ng Diyos, marahil ay hindi niya naramdaman ang sakit nang ipinako siya sa krus. Mali ang ganyang kaisipan. Siya'y katulad din natin. Umiyak si Jesus, nanlumo, nagutom, at nang siya'y hinampas ng pamalo, nakaramdam din siya ng sakit. Ang Panginoon ay naging tao gaya natin. Tiniis niya ang pinakamatinding kahihiyan at pagdurusan maaaring maranasan ng isang tao. Si Jesus ay nanalangin, kung maaari lumampas sana sa akin ang kopang ito, kung mayroon mang ibang paraan liban sa kamatayan, ngunit kung tinanggihan niya ang kopang iyon,
tayo sana ang iinom nito at ang ating kapalaran ay impyerno. Gayon may hindi ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Hindi ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Sa Filipos chapter 2 verse 8, siya ay nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa krus. Ganap na sumunod si Jesus sa kalooban ng Diyos hanggang sa kamatayan. Kaya, kung ano ang kalooban ng Diyos, mabuhay man tayo o mamatay, gagawin natin ito o iyon. Ngunit kung hindi niya ito kalooban, kahit pagkatapos nating manalangin, hindi natin dapat yung gawin. Kailangang malaman natin kung ano ang kalooban ng Panginoon at ang hindi niya kalooban. Ang buhay pananampalataya ay hindi isang simpleng bagay. May ilang tao na namumuhay ayon sa gusto nila buong linggo. At tuwing Sunday, nagbibihis sila ng maayos, umaawit ng malakas ng mga himno, nakikinig sa sermon na parang mga tagapakinig lamang, nagbibigay ng kaunting offering, at pagkatapos ay bumabalik sa dating pamumuhay. Niloloko ba nila ang Diyos? Matatawag ba natin yon na buhay pananampalataya? Tuwing linggo, sama-sama tayong nananalangin at umiawit. Ang salitang iglesia sa Chinese ay turuan at magtipon. Ibig sabihin, tayo ay nagsasama-sama upang matuto, upang tanggapin ang salita ng Diyos at mamuhay ng ayon dito. Pero kung nakikinig lang tayo ng sermon at nasisiyahan ng ilang sandali at pagkatapos ay kinakalimutan, anong matututunan natin? Nananatili at hindi tagapakinig na manalimutin, kundi tagapatupad na gumagawa, sabi sa Santiago. Kapag nakikinig tayo ng salita at kinakalimutan ito, ibig sabihin ay pinababayaan natin ang salita ng Diyos, hindi ba? Paano kung nakikinig tayo pero hindi natin ginagawa? Katulad ng isang anak na nakikinig sa tatay niya pero hindi naman ginagawa, hindi ba't kawalan yun ng respeto? Kung ganun, paano natin pakikitunguhan ang ating makalangit na Ama? Bakit ba tayo nag-aaral ng salita? Para mamuhay ayon dito. Buksan natin sa Roma chapter 12. Roma chapter 12. Roma chapter 12. Verse 1 hanggang 2. Babasahin ko po. Kaya nga mga kapatid, isinasamo ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong ialay ang inyong katawan na isang handog na buhay, banal, na kasiyasiya sa Diyos, na siya ninyong makatuwirang pagbilingkod. Huwag ninyong tularan ang sanlibutan ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, si Pablo ay nagsasalita sa mga ligtas. Sinabi niya, kaya nga mga kapatid, isinasamo ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos. Ipinapaalala niya sa atin ang malalim na pag-ibig at biyaya ng Diyos. Ang mga salitang kahabagan ng Diyos ay ang maamong habag ng Diyos, ang kanyang biyaya na puno ng awa at pag-ibig. Kaya natanggap natin ang habag ng Diyos. Basahin po ninyo ito ng mabuti, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal na kasiyasiya sa Diyos. Pagkatapos nating maligtas, tayo ay nasa laman pa rin. May himno, wala akong anumang ibibigay kundi ang katawan ko, kaya ihahandog ko ito sa iyo. May himnong ganito. Mga kapatid, napakahalaga ng ating katawan. Buhay pa tayo ngayon, malusog, at may pagkakataon upang kumilos para sa Panginoon. Kaya paano ba tayo dapat mabuhay sa katawang ito? Sinasabi ng Biblia, inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal na kasiyasiya sa Diyos. Sa unang Korinto 6:19-20, o hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo na tinanggap ninyo mula sa Diyos? At kayo ay hindi sa inyong sarili, kaya't luwalhatiin ninyo ng inyong katawan ng Diyos.
Binili tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang dugo na dumana nung siya'y namatay para sa atin. Sa unang Korinto 7:23, kayo'y binili sa isang halaga. Huwag kayong maging alipin ng mga tao. Tayo binili sa napakalaking halaga. Binili ng Diyos ang ating kaluluwa, pati ang ating katawan, sa pamamagitan ng kanyang napakahalagang dugo. Kaya naman, hindi na ako sa aking sarili. Sino na ba ang nagmamay-ari sa atin? Tayo ay sa Diyos. Mabuhay man o mamatay, dapat lahat ay ayon sa kalooban ng Panginoon. Unang Korinto 6:20, luwalhatiin ninyo ng inyong katawan ng Diyos. Nabubuhay pa tayo dito sa mundo sa katawan at spirito para luwalhatiin ng Diyos. Kailangan nating lubusang maunawaan kung para kanino tayo nabubuhay. Wala tayong anumang pag-aari. Anong bagay ba ang ating pag-aari? Binili tayo ng Panginoon sa napakalaking halaga. Dahil sa biyayang ito, iniligtas tayo ng Panginoon mula sa impyerno. Ang alipin ay sapilitang pinaglilingkod hanggang kamatayan. Subalit may isang taong nagbayad ng malaking halaga at binili siya at sinabi, malaya ka na, humayo ka na at mamuhay kang payapa. Ngunit sabi ng lalaki, hindi pwede, hindi maaari, maging alipin mo ako. At sabi ng Panginoon, hindi kita binili upang maging alipin ko. Malaya ka na ngayon, mabuhay ka sa nais mo. Ngunit sabi ng lalaki, hindi maaari, ako ay maging alipin mo. Pinili niyang maging alipin ayon sa sariling gusto niya. Ganon din tayo. Hindi tayo pinipilit ng Panginoon na maging lingkod niya. Kusang loob tayong nagiging mga lingkod niya. Sa Galatia chapter 1 verse 10, ako ba'y naghahangad ngayon ng pagsang-ayon ng mga tao ng Diyos? O sinisikap ko bang bigyang lugod ang mga tao? Kung ako'y nagbibigay lugod pa rin sa mga tao, hindi sana ako naging alipin ni Kristo. Hindi tayo naghahangad na malugod ang sarili natin o ang ibang tao, kundi ang bigyang lugod ay ang Diyos lamang dahil tayo'y kanyang mga lingkod. Kaya't luwalhatiin ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Ang katawang ito ay nararapat ihandog bilang handog na buhay, banal na kasiya-siya sa Diyos. Isang buhay na handog na nakapagbibigay sa Diyos ng kasiyahan. Sa Lumang Tipan, ang mga Israelita ay naghahandog sa pamamagitan ng pagpatay ng mga kordero, kambing at mga tupa. Kinakatay nila ang mga ito at iniaalay bilang sakripisyong handog. Ang araw-araw nating pamumuhay ay handog na buhay. Sa Roma chapter 12 verse 1, na inyong iaalay ang inyong mga katawan ay isang handog na buhay, banal na kasiyasiya sa Diyos na siya ninyong makatuwirang paglilingkod. Sa tuwing tinatanong natin ang mga tao kung bakit sila pumupunta sa church, sinasabi nila na dahil sasamba sila. Nagsimula akong dumalo sa Busan Church noong first year ako sa middle school. Dahil nag-aaral ako sa isang Christian school, kailangan dumalo kami sa simbahan para mag-aaral ng Biblia. Ang pastor ay nakasuot ng durumagi. Ito yung traditional damit sa Korea. At sasabihin na niya, simulan na natin ang pagsamba. Subalit ang naglilingkod ay dapat maglingkod sa spirito at katotohanan. Dapat daw ay nanginginig ng kaunti ang boses, may panginginig, maamo at dahan-dahan na may labis na paggalang. Tinatawag nila itong paglilingkod. Tapusin na natin ang paglilingkod ngayon, sabi niya. Ito ay malaking problema kung matatapos ang paglilingkod. Ito ba talagang pagsamba? Ganito ba yung paglilingkod na sinasabi ng Biblia? Saan natin mababasa sa Biblia ang ganang paglilingkod? Ito ay ginagawa ng mga taong sumasamba sa Diyos-Diyosan, hindi ito pagsamba. Sa John chapter 4, ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay kailangang sumamba sa Espiritu at katotohanan. Sa John chapter 4, verse 23, sapagkat hinahanap ng Ama ang gayong mga sumasamba sa Kanya. Dahil ang Diyos ay Espiritu, hindi tayo gaanong pinapakialaman ng Diyos sa ating pisikal na kalagayan. Hindi problema kung nananalangin tayo na nakapikit o nakamulat ang mata. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay kailangang sumamba sa Espiritu at katotohanan. Ibig sabihin, ay ang mga taong naligtas ay nagkaroon ng Espiritu Santo at hindi maaaring sumamba ang mga taong hindi paligtas. Para sa mga ligtas na, ang Espiritu Santo ay dumating. At kung sila'y nabubuhay ayon sa katotohanan sa pamamagitan ng Espiritu, ang kanilang buhay ay pagsamba sa Diyos.
Sa Roma chapter 12 verse 1, nasusulat, inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal na kasiyasiya sa Diyos na siya ninyong makatuwirang paglilingkod. Lahat ng nabubuhay ayon sa kalooban ng Diyos ay handog na buhay. Ito ang espiritual na pagsamba. Ang pagsamba na ito ay hindi sa pamamagitan ng pagsasabing, simulan na natin ang pagsamba at magtapos tayo sa pagsamba. Ang ating buong buhay ay buhay ng pagsamba. Ang ating pananalita, kilos, pag-iisip, lahat ng bagay na nakapagbibigay ng kasiyahan sa Diyos ay handog na buhay. Ito ang kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang espiritual na pagsamba. Tama ba? Sasabihin nila, tapos na ang pagdilingkod. Tama ba na matapos ang pagdilingkod at mabuhay na tayo sa sarili nating kagustuhan? Na siya ninyong makatuwirang pagdilingkod, huwag ninyong tularan ang sanlibutan ito. Huwag tularan ang sanlibutan ito. Ibig sabihin, huwag nating tularan ang masama at mapangulunyang lahing ito. Kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Ang taong naligtas ay dapat na mabago. Sinasabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, kung ang sino man ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang naligtas ay na kay Kristo. Nangangahulugang bagong nilalang. Siya ay isang bagong nilalang. Ang mga lumang bagay ay lumipas na, tingnan ninyo ang lahat ay naging bago. Ibig sabihin, ang dating buhay sa kasalanan bago tayo maligtas ay tapos na. At sinasabi, ang lahat ay naging bago. Tingnan ninyo ang inyong sarili. Nakikita niyo ba ito sa inyo? Kailangan ninyong mamuhay ng tulad nito. Gaya ng sinabi ko noon, ako ay nag-officiate ng maraming kasal. At ito ang sinasabi ko sa mga married couples. Bilang mga Kristiyano, ang layunin ng pag-aasawa ay mamuhay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang layunin nito ay hindi para kumain, mabuhay ng mabuti at magsaya, kundi mabuhay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ipakikita sa lahat kung paano dapat mamuhay ang isang ligtas na Kristiyano. Sa panahon ito, sa tingin ko, ang mga brothers and sisters na ikinasal ay nabubuhay ng maayos sa paraang nararapat na kung paano sila dapat mabuhay. Hindi sa nakakahiyang paraan, kundi sa paraang mabuti at halimbawa ng lahat. Ang mga lumang bagay ay lumipas na. Tingnan ninyo, ang lahat ay naging bago. Upang makapasok sa bagong langit at bagong lupa, ang isang tao ay kailangang maging bagong nilalang. Ang pagpunta sa church tuwing Sunday ay hindi sapat. Ang tawagin ng sarili bilang Kristiyano ay hindi rin basihan. Ang isang Kristiyano ay Kristiyano. Subalit kung hindi maayos ang kanyang pamumuhay, baka isa siyang pekeng Kristiyano. Alam niyo ba ito? Ipinapaliwanag ng Biblia kung anong uri ng tao ang isang Kristiyano. Magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Sinasabi rito na huwag tularan ang lahing ito na masama at mapangalunya, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Ang ating ugali at puso ay dapat ding mabago. Araw-araw tayo ay binabago ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kung ikaw ay ligtas na at patuloy na nag-aaral ng salita ng Diyos sa loob ng iglesia, magugulat ka na lang at mapapaisip, ano? Kailan ako nagbago ng ganito? Hindi ka na dati malapit sa mga dati mong kaibigan sa mundo at iba ka na rin sa lakad ng sanlibutan. Kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos. Kung ikaw ay nabago sa pamamagitan ng pagbabago ng pag-iisip, magnanais ka rin kung alin ang mabuti, kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos. At ikaw ay mamumuhay ayon sa kanyang kalooban. Ito ang espiritual na pagdilingkod na maaari nating ialay sa Diyos. Kaya brothers and sisters, basahin ninyo ang Biblia ng paulit-ulit. At manalangin hanggang sa ito ay lubos na maunawaan. Hanggang sa maramdaman ninyo ito ng buong puso. Huwag ninyong sabihin na, ang ganda ng mensahe. Siyasatin ninyo ang inyong sarili kung talaga bang isinasabuhay ninyo ang mga salita sa inyong puso, pagkatao at buong buhay.
Mayroong kasabihan, ang sulat ay nananatiling sulat at ako ay nananatiling ako. Ang mga aklat ay nananatiling aklat at ako ay nananatiling ako. Ang aklat ay nananatiling aklat, subalit tayo ay dapat na maging gaya ng sinasabi ng Biblia. Sa John chapter 1 verse 14, ito ay tumutukoy kay Jesus, at naging tao ang salita at tumahang kasama namin. Ang salita ay ang Diyos. Ang Diyos ay nagkatawang tao at tumawang kasama namin. At nakita namin ang kanyang kaluwalhatiang gaya ng satanging anak ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan. Si Jesus ay puspos ng biyaya at katotohanan. Siya ang Diyos, ang salita na nagkatawang tao. Ang buong buhay ni Jesus ay ang pagsasakatuparan sa salita ng Diyos. Ito ang ibig sabihin ng naging tao ang salita. Pagkatapos nating maligtas, habang lumalago tayo sa pananampalataya, kailangan ding maganap sa atin ang naging tao ang salita. Ang salita ng Diyos ay dapat nating maisabuhay sa araw-araw nating pamumuhay. Kung natututo tayo at inaalam lang natin ang Biblia, pero hindi natin ito isinasabuhay, anong silbi nito? Hindi ba't nag-aaral tayo ng Biblia upang maisabuhay ito? Isa puso at isa gawa? Buksan natin sa Biblia, Unang Pedro, chapter 1. Unang Pedro, chapter 1. Unang Pedro, chapter 1, verse 5 to 7. Babasahin ko po. Na sa kapangyarihan ng Diyos ay iniingatan sa pamamagitan ng pananampalataya para sa kaligtasan na nakahandang ipahayag sa huling panahon. Sa ganito kayo nagagalak, bagamat ngayon, sa sandaling panahon, ay kailangan ninyong magdanas ng iba't ibang pagsubok, upang ang kadilisayan ng inyong pananampalataya na mas mahalaga kaysa gintong nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay mauwi sa kapurihan, kaluwalhatian at karangalan sa pagpapakita ni Jesucristo. Sinasabi dito, sa kaligtasan na nakahandang ipahayag sa huling panahon. Ang kaligtasan na nakahandang ipahayag sa huling panahon ay ang kaligtasan sa pagbabalik ng Panginoon, kung saan ang mga patay ay mabubuhay at ang mga nabubuhay ay babaguhin. Tayo sa kapangyarihan ng Diyos ay iniingatan sa pamamagitan ng pananampalataya para sa kaligtasan na nakahandang ipahayag sa huling panahon. Pagkatapos nating maligtas, tayo ay pinoprotektahan at iniingatan ng Diyos. Hanggang kailan? At para saang layunin? Para sa kaligtasan na nakahandang ipahayag sa huling panahon. Tunay na tayo ay nabubuhay na sa panahon ng pagdating ng Panginoon. Ang mga patay ay mabubuhay at makikita natin ang Panginoon habang tayo'y buhay pa, tulad ni Enoch. Dahil ito ay totoo na ang pagdating ng Panginoon ay napakalapit na. Sa Marcos 13:29, kapag nakita ninyong nangyayari ang mga bagay na ito, alam ninyong yun ay malapit na, nasa mga pintuan na. Sinabi ng Panginoon na mangyayari ang mga bagay na ito bago ang kanyang muling pagdating. Kapag ito'y naganap na, alam natin na malapit na ang Panginoon. Nasa mismong pintuan na. Ngayon na po ito. Ang panahon itong mismo ang ating henerasyon. Mayroon ba tayong kaparehas na henerasyon sa nakaraan? Ang Ebanghelyo ay ipangaral na sa buong mundo. At ang magandang balitang ito ng kaharian ay ipahayag sa buong daigdig bilang patutuo sa lahat ng mga bansa. At pagkatapos ay darating ang wakas, lahat ng mga tanda ng mga katapusan ng panahon ay nakikita na. Ang masama ay hayaang magpakasama pa at lalaganap ang kasalanan. Ngunit ang matuwid ay hayaang magpakatuwid pa.
Ang mga ligtas na pupunta sa langit ay inihahanda bilang mga taong karapat-dapat sa langit, at ang mga mapapahamak ay inihahanda naman bilang mga taong karapat-dapat sa impyerno. Sa Apokalipsis chapter 22, nasasulat, ang masama ay hayaang magpakasama pa, at ang marumi ay hayaang magpakarumi pa. Nasa huling panahon na tayo. Ang mga patungo sa langit ay pinasasakdal bilang mga taong karapat-dapat sa langit. Ang mga patungo sa impyerno ay puno ng kasalanan bilang mga taong karapat-dapat sa impyerno. Ang mga ligtas ay iniingatan ng kapangyarihan ng Diyos hanggang matanggap nila ang kaligtasang ihahayag pagdating ng Panginoon, upang hindi tayo madungisan ng masamang mundong ito at upang hindi tayo panghinaan ng loob. Iniingatan tayo ng Diyos sa pamamagitan ng kapangyarihan, di ba? Sa ganito, kayo nagagala, bagamat ngayon, sa sandaling panahon, ay kailangan ninyong magdanas ng iba't ibang pagsubok. Bagaman tayo ay inaalagaan ng kanyang kapangyarihan, marami pa rin tayong nararanasang pagsubok. Ipinapahintulot ng Diyos ang mga pagsubok na ito upang patatagin tayo at pasakdalin. May mga taong may kahirapan financially, ang iba naman ay nahihirapan sa pisikal na kalusugan. Ang iba naman ay may mga problema sa pamilya, mga pagsubok sa araw-araw na buhay at mga kahirapan sa kanilang mga Christian life. Maraming uri ng pagsubok. Kaya nga, sa sandaling panahon ay kailangan ninyo magdanas ng iba't ibang pagsubok sapagkat tayo ay nasa laman pa. Kapag dumarating ang ganitong mga pagdurusa at paghihirap, hindi maiiwasan na tayo ay mabagabag at masaktan sa ilang sandali. Ngunit sinasabi roon na sa ganito kayo'y nagagalak. Bakit? Dahil ang pagsubok sa inyong pananampalataya, tinatawag itong pagsubok. Ang pagsubok ay katulad ng isang tao na pumapasok sa military. Dumaraan sa mahigpit na pagsasanay sa loob ng kampo. Sa ngayon, ang kanilang pagsasanay ay hindi na kasing hirap kumpara dati. Naglalagay sila ng mga bakal na may tinik sa kampo na nakababa sa lupa. May mga barbed wire at may maliit lamang na espasyong pwedeng daanan at kailangan nilang gumapang yung mga sundalo. Kailangan nilang gumapang sa ilalim nitong barbed wire na ito para makatawid sila. Habang sila ay gumagapang, pinapaputukan sila ng mga machine gun sa itaas. Totoong mga bala yun. Kapag itinaas nila ang kanilang ulo, maaari silang tamaan at mamatay. Kung may mangyaring kahit na kaunting pagkakamali sa panahon ng pagsasanay, maaari nilang ikamatay iyon. Kailangan nilang gumapang sa malalim na putikan na halos hindi na sila makakilos. Ginagawa nila ito kahit nagugutom sila. Gaano ba kabigat at kahirap ang ganitong pagsasanay? Tungkol naman sa mga special forces, isinasakay sila sa eroplano at tatalon sa pamamagitan ng parachute patungo sa kagubatan na walang anumang kagamitan. Kailangan nilang mabuhay sa pagkain ng damo, paghuli ng ahas at palaka para kainin at makasurvive. Pagkatapos ng mga pagsasanay, nagbubunga ito ng pambihirang lakas. Lakas na hindi kayang gawin ng karaniwang tao. Ang mga taong yun ay natatangi, sila ang mga special forces. Kaya tinatawag ito ng Diyos na pagsubok sa inyong pananampalataya. Tinuturuan tayo ng Diyos at sinasanay niya tayo upang mapagtagumpayan ang anumang hirap o pagsubok na darating. Sa una ay walang dalisay na ginto. Alam natin na kailangang dalisayin ang ginto. Kapag nahukay ito mula sa minahan, marumi ito at hindi puro. Napakarumi nito sa umpisa. Pagkatapos mahukay mula sa minahan, inilalagay ito sa mga kemikal at tinutunaw ng lubusan. Kapag ito'y natunaw, lumilitaw ang lahat ng dumi at alikabok sa loob nito. At kung mayroon pang natitirang dumi, ibabalik ulit sa apoy para tunawin ulit. Sa ganitong paraan natatanggal ang lahat ng karumihan. Sakalang ito nagiging dalisay na ginto. Kaya nga nasasulat, upang ang kadalisayan ng inyong pananampalataya na mas mahalaga kaysa gintong nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay mauwi sa kapurihan, kaluwalhatian at karangalan sa pagpapakita ni Jesucristo. Sa pamamagitan ng mga pagsubok, ang ating pananampalataya ay pinadadalisay. Ito'y nagbubunga ng kapurihan at karangalan at kaluwalhatian. Ang pagsubok sa ating pananampalataya, kahit ligtas na tayo,
ang Panginoon ay nasa atin. Hindi ito ibig sabihin na lagi ng payapa ang lahat. Ipinapahintulot sa atin ng Panginoon ang mga pagsubok. Sa Job, chapter 23 verse 10, sinabi ni Job, "Ngunit nalalaman niya ang daang nilalakaran ko. Kapag ako'y kanyang nasubok, ay lalabas akong parang ginto." Pinadadalisay tayo ng Diyos hanggang sa mawala ang lahat ng karumihan sa ating loob. At pagkatapos, tayo ay nagiging tulad ng dalisay na ginto. Walang halong dumi. Kaya nga, mayroong mga panandaliang pagsubok, mga paghihirap na kailangan nating maranasan. Buksan natin sa ikalawang Timoteo, chapter 2. Ikalawang Timoteo, chapter 2, verse 10. Ikalawang Timoteo, chapter 2, verse 10. Ikalawang Timoteo, chapter 2, verse 10. Basahin natin ng sabay-sabay. Ikalawang Timoteo, chapter 2, verse 10. "Kaya aking tinitiis ang lahat ng mga bagay dahil sa mga hinirang, upang kamtan din nila ang kaligtasan kay Kristo Jesus na may kaluwalhatiang walang hanggan." Si Pablo ay isang Hudyo. Siya'y tinawag ng Diyos upang maging apostol para sa mga hintil. Nang ipangaral niya ang ebanghelyo sa mga hintil, tinanggap nila ito ng buong puso. Samantalang ang mga Hudyo na kanyang sariling bayan ay tumanggi sa ebanghelyo at inusig siya. Dahil dito, taimtim siyang nanalangin para sa kaligtasan ng kanyang sambahayan, gaya ng mababasa natin sa Romans chapter 9 at 10. Kaya nang sinabi ni Pablo, alang-alang sa mga hinirang, ang tinutukoy niya dito ay ang mga Hudyo, ang bayang pinili ng Diyos. "Aking tinitiis ang lahat ng mga bagay." Bagaman nagdanas si Pablo ng matinding paghihirap at pag-uusig, tiniis niya ang lahat ng mga iyon upang kamtan din nila ng mga Hudyo ang kaligtasan kay Kristo Jesus na may kaluwalhatiang walang hanggan. Hindi lamang kaligtasan ang nakay Kristo, kundi kaluwalhatian din naman, upang kamtan din nila ang kaligtasan kay Kristo na may kaluwalhatiang walang hanggan. Mga kapatid, tinanggap natin ang kaligtasan ito mula sa Panginoon. Kapag dumating ang Panginoon, tatanggapin natin ang kaluwalhatian, ang walang hanggang kaluwalhatian. Ang kaluwalhatian iyon ang naghihintay para sa atin. Sinugo ng Diyos si Moses sa mga Israelita na naging alipin sa Ehipto sa loob ng 400 years. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, ipinadala niya ang 10 salot sa Ehipto at inilabas ng Diyos ang kanyang bayan mula roon. Tumawid sila sa dagat na pula na parang tuyong lupa. At pagkatapos, saan sila nagpunta? Nagtungo sila sa lupain ng Kanaan, ang lupang pangako ng Diyos. Ang Ehipto ay kumakatawan sa sanlibutan na nasa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas. At ang paglaya ng mga Israelita sa pamamagitan ni Moses ay kumakatawan naman sa ating kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo. Ang lupain ng Kanaan na ipinangako sa mga Israelita ay larawan ng walang hanggang langit na ating pupuntahan. At sa pagitan ng paglabas mula sa Ehipto at pagpasok sa lupain ng Kanaan, mayroong 40 taon sa ilang. Nabanggit ko na ito noon sa Gawa, chapter 7, verse 38. Sinabi, kapulungan sa ilang. Sa English ay church in the wilderness. Ang salitang church ay hindi matatagpuan sa lumang tipan. Ngunit sa Gawa, chapter 7, verse 38, sinabi, kapulungan sa ilang. Ang 40 taon sa ilang ay kumakatawan sa ating church life pagkatapos maligtas. Ang bilang na 4 ay kumakatawan sa paghihirap at pagsubok. Kaya pagkatapos nating maligtas, bagaman ang Panginoon ay kasama natin sa ating buhay Kristiyano, hindi nawawala ang mga paghihirap at pagsubok na ating nararanasan. Sa araw ay pinangunahan sila ng Diyos sa pamamagitan ng haliging ulap at sa gabi ay haliging apoy. Araw-araw silang pinakain ng mana. Binuksan ng Diyos ang bukal ng tubig mula sa bato upang makainom sila. At nagtagumpay sila sa mga digmaan laban sa mga kaaway. Sa loob ng 40 taon, hanggang sa sila'y makarating sa lupain ng Kanaan, iningatan sila ng Diyos, pinakain, tinulungan at ginabayan. Ang ating church life, mula ng oras na tayo'y maligtas hanggang sa makapasok sa langit, ay tulad ng buhay sa ilang. Maraming uri ng kahirapan doon. Ang mga pagsubok na nararanasan ng bawat isa ay magkakaiba. Ngunit dapat nating mapagtagumpayan ang lahat ng kahirapang iyon. Ang Panginoon ay kasama natin. Ang lupain ng Kanaan ay sumisimbolo sa walang hanggang kaluwalhatian.
Ang langit ay walang hanggan. Upang tayo'y dalhin sa kaluwalhatiang iyon, sinasanay tayo at pinadadalisay ng Diyos. Kaya kahit dumating ang iba't ibang pagsubok at pagdurusa, wala tayong dapat na katakutan. Tingnan natin ang Santiago chapter 5. Santiago chapter 5 verse 7. Basahin natin ang verse 7 hanggang 8 ng sabay-sabay. Sabay-sabay. Kaya maging matyaga kayo mga kapatid hanggang sa pagdating ng Panginoon. Hinihintay ng magsasaka ang mahalagang bunga ng lupa na siya'y nagtitiis para dito, hanggang sa ito ay tumanggap ng una at huling ulan. Maging matyaga rin kayo. Patatagin ninyo ang inyong puso sapagkat ang pagdating ng Panginoon ay malapit na. Kaya maging matyaga kayo mga kapatid hanggang sa pagdating ng Panginoon. Bakit kailangan nating magtyaga? Sapagkat maraming mga pagsubok at kapigatian. Kaya maging matyaga kayo mga kapatid hanggang sa pagdating ng Panginoon. Hinihintay ng magsasaka ang mahalagang bunga ng lupa na siya'y nagtitiis para dito hanggang sa ito'y tumanggap ng una at huling ulan. Maging matyaga rin kayo. Patatagin ninyo ang inyong puso sapagkat ang pagdating ng Panginoon ay malapit na. Ang talatang ito ay lubos na angkop sa panahon natin ngayon. Ito'y totoo. Tayo nabubuhay sa mga araw kung kailan napakalapit na ng pagdating ng Panginoon. Tingnan natin ang iba pang talata sa Biblia. Hebreo chapter 5 verse 8. Hebreo chapter 5 verse 8. Verse 8 at verse 9. Basahin natin ng sabay-sabay. Bagamat siya'y isang anak, siya'y natuto ng pagsunod sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang tiniis. At nang maging sakdal siya ang naging pinagmulan ng walang hanggang kaligtasan ng lahat ng mga sumusunod sa kanya. Siya'y isang anak, siya si Jesucristo. Bagamat siya'y isang anak, siya'y natuto sa pagsunod sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang tiniis. Si Jesus ay ang anak ng Diyos. Ngunit paano siya naging sakdal? Siya'y naging sakdal bilang ating tagapagligtas. Kung paano ang isang butil ng trigo ay kailangang mahulog sa lupa at mamatay upang magbunga ng marami, gayon din namatay ang tanging anak upang magdala ng maraming anak sa kaluwalhatian. Yan ang tinuturo sa atin ang aklat ng Hebreo. Sapagkat nararapat na ang Diyos na para sa Kanya at sa pamamagitan niya ay nagkaroon ng lahat ng mga bagay sa pagdadala ng maraming anak tungo sa kaluwalhatian at gawing sakdal ang tagapagtatag ng kanilang kalagtasan sa pamamagitan ng mga pagdurusa. Si Jesus ay nagdusa upang siya'y maging sakdal bilang tagapagligtas. Tayo rin ay natututong sumunod sa pamamagitan ng pagdurusa. Siya ang naging pinagmulan ng walang hanggang kaligtasan sa lahat ng sumusunod sa Kanya. Mayroong isang brother na may mabuting kalooban, may kakayahan at maraming magagandang katangian, ngunit siya'y hindi nasanay. Mahusay siyang magsalita ng mga foreign language at may mabuting puso. Ngunit hindi siya dumaan sa tamang pagsasanay. May hahalong tulad natin siya sa isang bulaklak na inalagaan sa loob lamang ng greenhouse. At kapag dumating ang maliit na paghihirap, hindi na niya alam kung ano ang gagawin niya. Ano ang gagawin natin sa ganoong sitwasyon? Bukod na ihirapan siya sa kanyang buhay pananampalataya, ay hindi rin siya handa upang maging manggagawa sa pagangaral ng Ebanghelyo. Ang ginagamit ng Diyos ay ang mga taong dumaan sa pagsasanay. Sinasabi ng Biblia na maging si Jesus ay ginawang sakdal sa pamamagitan ng mga pagdurusa na kanyang tiniis. Siya ay natutong sumunod sa pamamagitan ng mga paghihirap. Sa ganitong paraan, dapat din tayong matutong sumunod at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos sa panahon ng mga kahirapan. Sa pamamagitan ng prosesong iyon, unti-unting nagiging ganap ang ating pananampalataya at pagkatao. Si Jesus mismo ay natutong sumunod sa pamamagitan ng pagdurusa. At gaano naman karaming paghihirap ang tiniis ng mga apostol. Maaari ba tayong mamuhay sa buhay pananampalataya nang hindi nakakaranas ng pagdurusa? Hindi. Tiyak na mayroong pagdurusa, subalit ang Panginoon ay kasama natin.
At binibigyan tayo ng Diyos ng kakayahang magtagumpay sa mga iyon. Ganito tayo sinasanay ng Panginoon. Kaya nga mula nang tayo ay maligtas hanggang sa tayo makapasok sa kaharian ng Diyos, ang ating buong buhay sa loob ng iglesia ay tulad ng pamumuhay sa ilang na puno ng kahirapan. Sa ating personal na buhay at Christian life, nakakaranas tayo ng maraming pagsubok at pagdurusa. Ngunit ang Panginoon ay kasama natin, tinutulungan tayo, sinasanay at ginagawang sakdal ang ating pagkatao. Hinuhubog tayo ng Diyos upang maging mga taong karapat-dapat na makapasok sa kanyang kaluwalhatian. Ito ang dahilan kung bakit dapat nating paniwalaan na sa pamamagitan ng tulong ng Panginoon at sa pamamagitan ng mga pagdurusang ating nararanasan, unti-unting nagiging ganap ang ating pananampalataya. Huwag lamang nating bigkasin sa labi na tayo ay mga Kristiyano o mga anak ng Diyos. Hindi sa labi lang dapat. Sa halip ay mamuhay tayo bilang mga tunay na anak ng Diyos. Bilang mga bagong nilalang na namumuhay para kay Kristo. Alam niyo ba kung ano ang nangyari sa mga Israelitang nagsabi, gusto naming bumalik sa Ehipto? Namatay silang lahat. Ang mga umibig sa Ehipto at nagnais bumalik doon, habang sila'y nasa ilang, ay namatay sa loob ng 40 taon ng paglalakbay. At ang mga ipinanganak sa ilang, ang siyang nakapasok sa lupain ng Kanaan. Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin, tanging ang mga naipanganak na muli, mga tunay na naging bagong nilalang at namuhay ng ayon sa salita ng Diyos, ang mananatili at makakapasok sa kaharian ng langit. Hindi tayo dapat maging mga taong sumusuko sa gitna ng paglalakbay. Manalangin na po tayo. Mahabagin naming Amang Diyos Ama, salamat po sapagkat kahit kami ay lumayo sa inyo at namuhay sa kasalanan, minahal pa rin ninyo kami at kinaawaan. Salamat po dahil ang aming Panginoong Yesus ang tumanggap ng hatol at sumpa na dapat ay para sa amin. At kami inyong iniligtas nang walang anumang kabayaran o sariling gawa. Ngayon po na kami ay naligtas, salamat po sa inyong pangako na sa natitirang panahon ng aming buhay hanggang kami ay pumasok sa inyong karyaan, kayo ang mag-iingat, magtuturo, gagabay at mamamahala sa amin. Dalangin po namin, Panginoon, na habang kami ay nabubuhay sa mundong ito, kayo po ang magtanggol at kumabay sa amin, upang kahit na isa man sa amin ay huwag mailigaw. At ngayon, habang malapit na ang araw ng pagbabalik ng aming Panginoon, tulungan niyo po kami na mamuhay ng banal at malayo sa kasamaan, upang sa aming buhay ay maipakita namin ang kaluwalhatian ng Diyos Ama. Dalangin po namin ito sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen.